Nagsimula ang kwento kay Shuang Zhao, isang masayahin at simpleng babae na nagtatrabaho ng ilang trabaho ng sabay-sabay. Nakatira siya kasama ang kanyang nakababatang kapatid at ang kanyang ama. Samantala si Renchi na isang kaakit-akit at mahigpit na lalaki na nagmamay-ari ng cleaning company at siya ay dumaranas ng misophobia at takot siya sa mga mikrobyo. Si Shuang Zhao ay nawalan ng ina dahil sa isang aksidente sa sasakyan. Sinusubukan niyang huwag magdalamhati sa kanyang kasawian. Naghanda siya para puntahan ang isa sa kanyang trabaho. Determinado siyang gawing mas matagumpay ang kanyang pamilya. Sa ngayon ay napipilitin siyang magtrabaho sa malapit na karinderya. Habang nag-aasikaso ay hindi niya sinasadyang nabangga si Renchi at nakilala niya ito dahil nakita niya ang lalaki sa telebisyon. Sinabi sa kanya ng babae na nagpadala siya ng resume sa kanyang kumpanya at gusto niyang maging subordinate niya, ngunit hindi siya pinansin ng lalaki. Sa gabi naman ay nagtatrabaho si Shuang Zhao bilang food delivery. Dumating siya sa isang mayamang kapitbahayan. Dito ay napansin din niya ang isang robot na vacuum cleaner. Sa pag-aakalang itinapon ito, nagpa siya ang babae na kunin ito. Pag-uwi niya ay nakasalubong niya ang isang driver ng taxi at siya ay handang iuwi siya ng libre. Samantala si Renchi na lumipat sa kapitbahayan ay tumawag sa kanyang assistant na si Lidong at sinabi sa kanya na nawawala ang kanyang bagong robot vacuum cleaner. Dahil naglilinis ang kanyang ina at nagkamali sa pagtapon nito sa basurahan, ngunit hindi niya ito nakita sa basurahan. Hindi niya namalaya na ang vacuum cleaner ay kinuha ni Shuang Zhao. Kinabukasan ang babae ay nagtatrabaho bilang isang basurera sa kalye kung saan siya ay hinabol ng ilang mga teenager na naghahagis ng mga walang laman na lata. Sa isang punto ang isa sa kanila ay nataman siya sa ulo at kailangang ipagtanggol ang kanyang sarili. Makalipas ang ilang minuto sinubukan niyang tumakas sa mga nakakainis na lalaki at hindi niya napansin sa kanyang harapan at aksidenteng nabangga niya ang kanyang cart sa sasakyan ni Renchin. Pagkababa ng sasakyan ay nakita ng lalaki na puno ng basura ang sasakyan nito na labis niyang ikinainis. Inalis niya ang takip sa ulo ng babae na pagtanto niya na ito ay si Shuang Zhao. Matapos magpalitan ng tingin, hindi binigay ng lalaki ang takip sa babae at inatake siya nito habang sinusubukang ibalik ang kanyang takip. Sa isang pagkakataon ay natisod siya at nahulog sa lalaking bumagsak sa maruming hood ng kanyang sasakyan. Maraming tao ang nagkukumpulan sa kanila at kinukunan ang mga nangyayari sa kanilang cellphone na ikinainis ng lalaki. Itinulak niya ang babae palayo sa kanya dahil nagulat siya sa mga dumi ng basura, na naging dahilan upang itaboy niya ang babae. Naikinagagalit ni Shuang Zhao sa reaksyon ng lalaki at pag-uugali nito. Kinabukasan ay nahanap ni Renchi si Shuang Zhao sa kalye at ipinaalam sa kanya na dapat niyang bayaran ang pinsala sa kotse noong nakaraang gabi. Pagkatapos ipinakita sa kanya ang footage mula sa mga video camera malapit sa entryway at nagtanong tungkol sa kung kinuha niya ang kanyang vacuum cleaner. Si Renchi ay nag-aalok na huwag siyang singilin ng multa kung ibabalik niya ang nasabing vacuum. Kinabukasan ay pumunta ang babae sa kumpanya ni Renchi at ibinalik ang robot na vacuum cleaner. Pagkatapos magpaalam, umalis si Shuang Zhao, ngunit pagkaraan ng ilang metro ay ang lalaki ay humiling sa empleyado na tulungan ang babae at dalhin siya sa kanyang sasakyan. Pagkatapos natakpan ng tisyo ang mukha ng babae ay nagpa siya ang lalaki na disimpektahin ang lahat ng mga ibabaw bago pumunta sa hospital. Ang nurse ay ipinaalam sa lalaki na si Shuang Zhao ay may sakit sa tiyan na dulot ng hindi magandang dieta. Ang problema ay hindi malubha, kaya ma-discharge na siya sa hospital kinaumagahan. Pagkatapos na magkaroon ng kamalayan at umalis, bumalik ang babae sa kumpanya ni Renchi at nakakita ng note na ipinaalam sa kanya na kinuha siya bilang isang cleaner sa kumpanya bilang pasasalamat sa pagbabalik sa vacuum cleaner. Si Shuang Zhao ay nasa sabik sa alok na ito habang ang lalaki ay nangako sa kanya ng isang malaking sweldo. Samantala nagkita si Renchi at Wang Chen, isang matagumpay na babae na nagtatrabaho sa isang lokal na istasyon ng TV. Iminungkahi niya na makilahok siya sa isang bagong programa upang makapanayam ang mga batang negosyante sa China. Sa ibang pagkakataon si Renchi ay pumunta siya sa lab kung saan siya gumagawa ng mga kemikal para gumawa ng bagong disinfectant. Habang laging nasa paligid ni Renchi si Shuang Zhao at nagtataka kung ano ang tunay na intensyon niya para sa kanya at sa kanyang kumpanya. Pagkaraan ng ilang sandali, nakilala ni Shuang Zhao ang mga unang kasamahan na nagbibigay pansin sa kanya at handang makipagkaibigan. Sa pag-uwi ni Shuang Zhao nakita niya si Lucian na bumisita sa kanya para maghapunan. At sinisikap na kunin ang atensyon ng babae sa pamamagitan ng pag-alok sa kanya ng kanyang serbisyo bilang driver pauwi sa bahay.
Sa sumunod na araw nang lumabas si Xuang Zhao sa kumpanya, sinalubong siya ni Lu Xian na nagpakita ng pag-aalaga at atensyon. Napansin ni Ren Qi ang nangyayari at tinitigan ang dalawa na may hinala sa pag-aakalang ito ang nobyo ni Xuang Zhao. Samantalang ang nakababatang ni Xuang Zhao ay nagtatrabaho sa isang cellphone repair shop at umamin sa kanyang kasintahan na bumagsak siya sa isang pagsusulit. Kaya hindi siya nakakuha ng degree sa kolehiyo. Itinago niya ito sa kanyang pamilya, dahil sa kanyang nararamdamang kahihiyan at hindi niya alam kung paano siya dapat magpatuloy. Sa gabi nang si Xuang Zhao at Lu Xian ay naglalakad, nakatagpo nila si Ren Qi at ang kanyang assistant. Si Lu Zuan ay nagpasya na makipagkamay kay Ren Qi, ngunit ang lalaki ay natatakot sa pakikipagkamay dahil sa bakterya. Kinaumagahan sa sandaling dumating si Xuang Zhao sa opisina ng kumpanya ay hinawakan ni Ren Qi ang kamay ng babae at inakay siya. Nagpasya siyang diretsyong tanungin ang tungkol sa relasyon nila ni Lu Xian sa kanya at kung may balak ba sila sa negosyo nito. Nang bumaba silang dalawa sa escalator, hindi sinasadyang na aksidente ang dalaga at naghalikan ito. Nagulat ang lalaki kaya tinulak niya palayo si Xuang Zhao. Ngunit huli na ang lahat dahil nakita na sila ng ilang empleyado ng kumpanya na nag-aakalang sila ay magkasintahan. Nang mapagtantong ni Ren Qi na maraming mikrobyo sa kanya pagkatapos ng halik, ay nahimatay ito. Ilang sandali pagkatapos ay nagkamalay ang lalaki at napagtanto na siya ay nasa klinika. Ipinaalam sa kanila ang lalaki ay nagkaroon ng nervous breakdown at nangangailangan ng ilang oras upang makabawi ng lakas. Sa lalong madaling panahon ay dumating si Xuang Zhao sa silid at humingi ng paumanhin para sa insidente. Ngunit ang lalaki ay patuloy na iniisip ang tungkol sa halik na iyon. Dahil sa kabila ng lahat ay talagang nagustuhan niya ito. Ilang sandali ay binisita ng kanyang lolo ang lalaki na pinapuna ang lalaki para sa kanyang pagpapalaki at ang sakit na pumipigil sa kanya na mamuhay ng isang normal na buhay. Habang iniisip pa rin ang tungkol sa halik kay Xuang Zhao, si Ren Qi na tumawag sa kanyang anonymous na therapist kung saan siya ay eksklusibong nakikipag-usap sa pamamagitan ng telepono. Nagkwento si Ren Qi sa nangyari at nagtanong kung maaari siyang immune sa babaeng nagustuhan niya. Ang iminumungkahi ng doktor na ang pinakamatalinong gawin niya ay ang layuan si Xuang Zhao para sa kanyang ikabubuti. Nang maglaon ang mga kasamahan ni Xuang Zhao ay hiniling sa kanya na gumawa ng isang proyekto sa marketing habang ang kanilang amo ay nasa bakasyon. Kailangang gawin ni Xuang Zhao ang isang presentation ng mga bagong produkto sa isang grupo ng mga namumuhunan. Ngunit ang babae ay hindi pa nakagawa ng ganito dati at natatakot na mabigo na gawin ang gawaing ito. Dahil sa panghihikayat pumayag siyang maging kinatawan ng kanilang kumpanya at halatang kinakabahan na pumunta sa silid ng mga mamumuhunan. Mula sa mga unang minuto ay literal na pinahiya ng mga mayayaman ang babae dahil sa kanyang hindi pagiging handa at kawalan ng kakayahan na sabihin ang tungkol sa mga produkto ng kumpanya. Sa parehong sandali na lumitaw si Ren Qi sa opisina na nagpasya na suportahan ang babae at kontrolin ang sitwasyon. Matagumpay niyang ipinaliwanag ang presentation at iniligtas si Xuang Zhao. Salamat dito na hindi siya nakaramdam ng katangahan at panghihina. Sa pag-uwi ay nakasalubong muli ng dalaga si Lu Xian na sinalubong siya ng mainit na sopas. Ang lalaki ay nagmamalasakit kay Xuang Zhao at sinusubukang alamin kung kumusta ang kanyang araw. Nag-aalala siya na ang babae na nagsusumikap at humiling sa kanya na huwag ma-attach sa mga empleyado ng kumpanya. Dahil hindi siya mayaman at hinding-hindi babagay sa kanilang mundo. Sa isang punto ay naputol ang kanilang pag-uusap nang may nag-doorbell. At ito ay si Ren Qi para bigyan si Xuang Zhao ng ilang damit bilang pasasalamat para sa tulong sa isang business meeting. Dahil dito nakaramdam ng selos si Lu Xian ngunit hindi makapagsalita o tumutol. Nang ilang sandali ay binisita ni Xuang Zhao ang libingan ng kanyang ina dahil kaarawan niya. Ang dalaga ay wala sa mood para lahat ng iniisip niya ay tungkol sa yumao niyang ina. Gusto niyang malaman ng kanyang ina na siya ay naging isang adulto na at responsableng tao at mayroon siyang isang tao sa kanyang tabi na magpapasaya sa kanya. Nang mapansin na malungkot si Xuang Zhao nagpakita ng pag-aalala si Lu Xian at binigyan ang babae ng ice cream. Samantala nagpasya si Ren Qi na magsagawa ng isang maliit na eksperimento na may kaugnayan sa kanyang karamdaman. Upang gawin ito kaya nagpasya siyang gamitin ang tasa na ginamit ni Xuang Zhao. Noong dati nawalan siya ng malay nang hinawakan niya ang isang bagay na may bakterya. Sinusubukan niyang uminom ng tubig mula sa baso ni Xuang Zhao. Nagulat ang lalaki nang makitang wala siyang negatibong reaksyon kay Xuang Zhao. Kinabukasan naglilinis ang babae sa opisina nang bigla niyang narinig si Ren Qi at ang kanyang assistant.
Nagtago si Xuang Zhao sa ilalim ng mesa at hindi sinasadyang narinig ang kanilang pag-uusap. Tinanong ng assistant si Renchi tungkol sa kung siya ay umiibig sa bagong tagapaglinis. Si Renchi ay ganap na itinanggi ito na nagsasabing sila ay mula sa magkaibang mundo at hindi maaaring magkaroon ng kahit ano. Nasaktan si Xuang Zhao sa kanyang narinig kaya nagpakita ito at ipinahayag na hindi siya papayag na ipahiya siya ng sinuman dahil sa kanyang sitwasyon sa buhay. Sa gabi si Xuang Zhao ay umuwi sa bahay at sinabi kay Lucian na miss niya ang kanyang ina. Minsan nararamdaman niya na napakarami niyang obligasyon na mahirap gampanan. Ang dalaga ay hindi komportable sa kanyang bagong trabaho. Ngunit napagtanto niya na ito ay isang pag-asa para sa kaunlaran sa pananalapi at hindi handang talikuran ang kanyang posisyon bilang isang tagapaglinis sa isang prestihiyosong kumpanya. Kinaumagahan, sinubukan ng lalaki na humingi ng tawad sa babae para sa kanyang mga salita. Ngunit hindi siya pinansin at patuloy na nagtatrabaho. Sa isang pagtatangka na mabawi, bumili ng gatas ang lalaki para kay Xuang Zhao. Na iniiwan ang bote sa kanyang pinagtatrabahuan. Nang gabi ring iyon ang babae ay bumili din ng isang bote ng gatas at pumunta sa opisina ng boss na iniiwan ito kasama ang isang note. Na nagmumungkahi na gumawa sila at simulan ang kanilang komunikasyon mula sa simula. Ilang sandali ay nagkita sila at nahihiya na napagtanto nila na binili nila ang isa't isa ng gatas. Ang dalawa ay nanatili sa opisina para sa hapunan. Sinasamantala ang sandaling muling humingi ng tawad ang lalaki sa kanyang mga sinabi at ipinaliwanag na hindi niya sinasadya ang magkaiba nilang sitwasyon sa pananalapi. Sinabi niya na magkasalungat sila sa pagkatao, ngunit siya napagtanto niya na mali rin siya. Ang mga salitang ito ay napagtanto ni Xuang Zhao na nagkamali lang sila sa isa't isa. Kinaumagahan nagpa siya ang lalaki na ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa misophobia at dumating sa bahay ng babae upang hintayin siyang umalis ng apartment. Sa pagkakita kay Xuang Zhao nagmungkahi siya na sumakay sila ng bisikleta ng magkasama. Sumang-ayon ang babae sa ideya ng kanyang amo, ngunit sa kondisyon na silang dalawa ay sumakay sa parehong bisikleta dahil mas masaya sa ganoong paraan. Ito ay isang napakagandang paglalakbay. Sa sandaling dumating sila sa opisina, ang lalaki ay kailangang bumalik sa kanyang nakakapagod na trabaho. Dahil ang isang karibal na kumpanya ay nagnakaw ng ilang mga ideya na pinagsisikapan niyang paunlarin kamakailan lamang. Matapos malaman ang tungkol sa kung ano ang nangyayari, iminungkahi ni Xuang Zhao sa assistant ng amo upang lutisin ang problema at ilantad ang kumpanya sa pagnanakaw ng kanilang mga ideya. Hindi alam ng mga kasamahan kung paano kumilos sa sitwasyong ito dahil wala silang katibayan ng pagkakasala ng kakumpetensya. Sinusubukang lutisin ang tunggalian ng mapayapa, pumunta ang babae sa opisina ng mga kakumpetensya upang hilingin sa kanila na humingi ng paumanhin sa kanilang ginawa. Ang mga gwardya ay pinalayas siya, ngunit pagkatapos ay lumitaw si Renchi at hinawakan ang babae sa pamamagitan ng kamay at inakay siya palayo sa opisina ng kakumpetensya. Hiniling niya sa babae na huwag nang ipahiya ang kanyang sarili sa harap ng mga lalaki iyon. Dahil karapat-dapat siyang magkaroon ng magandang saloobin at isang lalaki na maaaring pahalagahan siya. Si Renchi ay handang lutisin ang problema sa ibang paraan, sa pamamagitan ng pagbuo ng mga bagong ideya at pagpapabuti ng mga luma. Pagkatapos ng paglalakad inanyayahan ni Xuang Zhao ang isang lalaki sa bahay para sa hapunan. Kung saan nakilala niya hindi lamang ang kanyang pamilya kundi pati na rin si Lucian. Isang nakatagong tunggalian ang nagsimula sa pagitan ng mga lalaki ngunit ang babae hindi ito napapansin. Binabalaan ni Lucian si Renchi na huwag masyadong lumayo sa kanyang pakikipag-ugnayan kay Xuang Zhao. Bukod pa rito ay napag-alaman niyang hindi nararapat para sa amo na pumunta sa bahay ng kanyang nasasakupan. Humiling sa kanya na layuan si Xuang Zhao dahil sa kanyang karamdaman. Mahal ni Lucian ang babae at gusto niyang gawin ang lahat para mapasaya siya. Kaya dapat na umalis si Renchi sa kanilang relasyon. Nang maglaon isang video ng isang insidente dati kung saan si Xuang Zhao ay tinamaan ang sasakyan ni Renchi. Lumabas ito sa internet na pinagtatalunan ng mga tao. Si Renchi ay tinawag siyang bully na tinatreta ng masama ang mga mahihirap. Matapos marinig ang tungkol sa video si Xuang Zhao, ay gumagawa ng video na nagpapaliwanag kung ano ang nangyari at sinasabing si Renchi ay isang kahangahangang boss. Na tunay na nagmamalasakit sa kanyang mga nasasakupan. Nagmarinig ito ni Renchi, ay lumapit sa kanya para halikan siya. Kinaumagahan hindi makapagtrabaho ng mabuti si Xuang Zhao. Dahil laging naaalala niya ang halik ng kanyang boss. Hindi niya maintindihan kung dapat ba niya itong tanungin at kung ano ang dahilan ng ganoong pagkilos.
Habang si Xuang Zhao iniisip kung paano siya dapat kumilos, si Ren Qi ay nag-aaral ng mga website ng impormasyon. Sinusubukang maunawaan kung makatotohanan ba ang umibig at dumanas ng misophobia at kung paano ito makakaapekto sa isang relasyon. Ilang sandali pa ay naglilinis si Xuang Zhao ng opisina ng kanyang boss at napansin ang isang lumang larawan nito sa tabi ng kanyang ina. Nang dumating ang lalaki sa opisina ay halatang kinakabahan ang babae at muntik ng matamba. Ngunit nagawa niyang buhatin ito at inakbayan. Pagka-uwi ni Xuang Zhao ay kinausap si Lucian at tinanong kung may karelasyon ito. Dahil madalas ito nakita siyang may kasamang ibang babae. Nagdeklara ang lalaki na ito ang kanyang mga kliyente. Dahil hindi lang siya driver ng taxi kundi isang certified psychologist din. Nagpa siya ang babae na magpayo at nagtanong kung may nararamdaman ba ang lalaki kung hahalikan niya at saka umaktong parang walang nangyari. Si Lucian ang masiglang tumugon sa tanong at napagtanto ni Xuang Zhao na mas madaling baguhin ang paksa ng pag-uusap. Makalipas ang ilang araw ay nakilala ni Ren Qi ang TV host sa isang restaurant para pag-usapan ang programa at mga susunod na pagtatanghal. Narinig ni Xuang Zhao ang kanilang pag-uusap at nagseselos sa lalaki, halos hindi niya napigil ang galit. Kasabay nito ay nalaman na ilang taon na ang nakalipas ay nagkaroon sila ng relasyon ng TV host. Ngunit nabigo ito dahil sa kanilang pagkahumaling sa trabaho. Samantala ang ama ni Xuang Zhao ay nagtanong kung ano ang relasyon ni Lucian sa kanyang anak. Sinasabi ng lalaki na sila ay magkasintahan at ang ama ay gumaan ang pakiramdam dahil ang kanyang anak na babae ay may kasintahan na. Si Ren Qi na nakarinig sa pag-uusap ay napagtanto na ang babae na kanyang gusto ay nasa isang relasyon na. Makalipas ang ilang minuto sinabi ni Xuang Zhao kay Lucian na siya ay nakipaglaro lamang upang patahimikin ang kanyang ama. Hiniling niya sa kanya na huwag isipin ang isang relasyon, dahil hindi siya handa para sa kanya. Ang buong sitwasyong ito ay humantong sa dobleng pagkalito, dahil ipinapalagay ni Ren Qi na ang babae ay may relasyon kay Lucian. Habang si Xuang Zhao ay naniniwala na si Ren Qi ay nakikipag-date sa TV host. Sa ibang pagkakataon nagpa siya si Xuang Zhao na umalis sa kumpanya ng paglilinis. Dahil nahihirapan siyang makasama ang kanyang amo. Dahil hindi niya naiintindihan ang kanyang damdamin. Makalipas ang ilang araw ay tinipon ni Ren Qi ang kanyang mga nasasakupan at ipinaalam sa kanila na nanalo sila sa isang kaso ng plagiarism laban sa isang karibal na kumpanya. At nakatanggap ng pag-aproba sa mamumuhunan upang bumuo ng mga bagong produkto sa paglilinis. Napagtanto niya na hindi siya masaya nang wala si Xuang Zhao, ang lalaki ay pumunta sa bahay ng babae para hilingin na bumalik sa trabaho. Pinigilan siya ni Lucian at hiniling na umalis dahil hindi na siya ang amo ni Xuang Zhao. Habang si Xuang Zhao ay nagtatrabaho bilang isang waitress at nakilala ang ina ni Ren Qi. Alam ng ina ang nararamdaman ng anak tungkol sa babae. Ang ina ay nag-aalok sa kanya ng trabaho bilang isang kasambahay o isang tagapagluto sa isang restaurant. Pagkatapos ng kaunting pag-iisip ay sumang-ayon si Xuang Zhao dahil ang ina ni Ren Qi ay nag-aalok ng 2 paborebleng kondisyon sa pananalapi. Sa gabi ang babae ay pumunta sa apartment ng lalaki at napagtanto na siya ay magtatrabaho sa bahay ni Ren Qi. May mahigpit na panuntunan siya sa kalinisan at May 30th panuntunang sinusunod. Hindi lamang niya kailangang disimpektahin ang apartment, kundi bumili din ng mga grocery. Sa gabi si Xuang Zhao ay may romantic dreams, kung saan naiisip niya na siya ay nakatira kasama si Ren Qi. Ang ama ay nagsimulang mag-alala tungkol sa katotohanan na ang kanyang anak na babae ay may bagong trabaho at hindi na umuwi sa bahay. Kaya nagpa siya si Lucian na bisitahin babae sa apartment. Si Xuang Zhao ay humiling sa kanya na huwag sabihin sa kanyang ama ang tungkol sa bagong trabaho nito. Dahil ang ama ay tutol sa kanyang pagtatrabaho sa apartment ng isang single. Sa lalong madaling panahon binisita ng kanyang ina si Ren Qi upang tingnan kung iniisip niyang pakasalan ang kanyang tagapaglinis. Samantala nagpa siya si Xuang Zhao na gumawa ng chocolate cake para sa lalaki. Ngunit naalala niya ang kanyang yumaong ina at nagsimulang umiyak. Nang makita ito si Ren Qi ay pinatahimik ang babae sa isang nakakaaliw na yakap. Ilang sandali ay sinubukan ng dalaga na maunawaan kung ano ang nararamdaman ng lalaki tungkol sa kanya, hinalikan niya ito at ipinagtapat ang kanyang pagmamahal. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Xuang Zhao na ang kanilang mga damdamin ay magkapareho. Kinaumagahan ang dalawa ay nagpatuloy sa kanilang romantikong kilos at nagsipilyo ng kanilang mga ngipin. Sa gabi ay pupunta si Ren Qi sa isang business trip at hindi makakasama ang kanyang assistants. Kaya inalok niya si Xuang Zhao na samahan siya at si Xuang Zhao ay sumang-ayon.
Sa umaga ang dalawa ay naglalakbay sa kalsada at huminto para sa tanghalian. Tinuruan ng babae ang lalaki na labanan ang kanyang kaibangan sa kalinisan at kumain ng pritong manok gamit ang kanyang mga kamay. Sa gabi dumating ang dalawa sa hotel at humingi ng magkahiwalay na silid. Ngunit nauwi pa rin na magkasama sa iisang silid. Nang maglaon nakita ni Xuang Zhao ang ina ni Renchi at iniisip niya na tutol ito sa kanilang relasyon dahil isang pulubi lang siya. Ngunit ang ina ay masaya at sumusuporta sa dalawa, bukod pa rito ay humihiling ng ina kay Renchi na maging mas magalang kay Xuang Zhao upang ito ay maging kanyang asawa sa hinaharap. Hindi nagtagal na laman ng lolo na may kasintahan ang kanyang apo. Ngunit tutol siya na nakikipag-date sa isang taong mula sa isang mas mababang antas, na humahantong sa hindi pagkakasundo sa pagitan ng babae at ng kanyang ama. Sa lalong madaling panahon ang lolo ay nakipagkita kay Renchi at nag-claim na walang magandang maidudulot ang relasyon nila ni Xuang Zhao. Samantala umuwi si Xuang Zhao para alagaan ang kanyang ama. Naramdaman ng ama na hindi ito kailangan dahil ang pinakamahalaga para sa kanya ay ang maging masaya at mahalin ang kanyang anak. Sa kanyang pagbabalik mula sa isang business trip, nakipagkita si Renchi kay Xuang Zhao na may dalang bouquet ng sunflower at hiniling sa kanya na patawarin siya para sa kanyang lolo at ang kanyang mga salita. Naiintindihan ni Xuang Zhao ang lalaki at niyakap siya nito. Nagsila ay ikakasal na laman ni Xuang Zhao na ang nakasagasa sa kanyang ina ay ang lolo ni Renchi. Bilang resulta si Xuang Zhao umalis mula sa kasal at umiiyak na napagtanto na hindi niya maaari pakasalan ang apo ng kriminal. Kasabay nito pumunta si Renchi sa bahay ng kanyang lolo para alamin ang katotohanan. Ngunit wala na daw siyang naaalala dahil matagal na ang nakalipas. Dumating ang mga pulis sa bahay ng mayamang matanda at inaresto ito para sa pagtatanong. Sa gabi ay pumunta si Renchi sa bahay ni Xuang Zhao upang humingi ng tawad sa ngalan ng pamilya at sinabi na wala siyang kinalaman sa aksyon ng kanyang lolo. Inamin ni Xuang Zhao na mahal niya ang lalaki, ngunit hindi pa siya handang makasama siya dahil sa kanyang lolo. Kinabukasan pumunta si Lucian sa opisina ni Renchi, ngunit ayaw makipag-usap sa kanya. Ipinaliwanag niya na ginawa niya ito hindi para masira ang relasyon, ngunit para sa kapakanan ng katarungan. Sa gabi ay nakita ni Renchi si Xuang Zhao sa parke at sinubukang kausapin ito, habang itinatago ang mga gasgas sa kanyang mga braso. Ngunit ang babae ay hindi gustong marinig at nagmumungkahi na makipaghiwalay sa pagsisikap na kumbansihin siya ay walang saysay. Kaya niyakap ng lalaki si Xuang Zhao at nagpaalam sa kanya. Kinaumagahan ay nagimpake si Renchi ng kanyang mga bag at umalis sa opisina na nagpapahayag na aalis siya upang gamutin ang kanyang sakit ng ilang linggo. Maya-maya ay nakatanggap si Xuang Zhao ng mensahe mula sa ina ng lalaki na humihiling sa kanya na linisin ang apartment ng kanyang anak habang wala ito. Pagkatapos pumayag na karamdam ng nostalgic ang babae nang maalala kung gaano sila kasaya na magkasama. Hiniling ng ina sa kanyang ama na lutisin ang lahat ng problema, dahil ang apo ay hindi dapat magbayad para sa kanyang mga pagkakamali. Ngunit hindi pinansin ng matanda ang kanyang kahilingan. Samantala nakipagkita si Renchi sa kanyang assistant at nalaman na si Xuang Zhao ay bumalik sa trabaho sa departamento ng marketing. Ngunit kinakabahan si Xuang Zhao nang malaman niyang bumalik si Renchi sa bahay. Ang babae ay umalis sa trabaho, ngunit agad na nakasalubong niya ang lalaki sa kalye. Ang dalawa ay nagpapalitan ng ilang mga salita at nagpahayag si Xuang Zhao ng pag-asa na ang lalaki ay bumuti na ang pakiramdam at unti-unting nakakayanan ang kanyang sakit. Nang maglaon ipinaalam ni Renchi kay Xuang Zhao na ipaalam sa kanya na ang kanyang pamilya ay walang pananagutan sa nangyari. Matapos malaman ang katotohanan hinanap ni Xuang Zhao si Renchi. Ang dalawa ay nagkita at nagyakapan malapit sa tambakan. Biglang nawalan ng malay ang lalaki dahil sa isang nervous breakdown na may kaugnayan sa hindi malinis na paligid. Sa lalong madaling panahon ang lalaki ay nagising sa hospital at ang babae ay niyakap siya. Napagtanto na walang ibang makakapihil sa kanila ang dalawa ay naghalikan. Kinaumagahan ang dalawa ay dumating sa isang hapunan ng pamilya kasama ang ina at lolo ng lalaki. Sa panahon ng pag-uusap, sinabi ng ina na ang kanyang anak ay hindi gaanong naghihirap mula sa kanyang sakit. Salamat sa pagkakaroon ng babaeng mahal niya sa kanyang tabi. Sa umaga, bumalik si Renchi sa trabaho at hindi gaanong masilan sa kalinisan at mas magalang sa kanyang mga nasasakupan. Sa lalong madaling panahon ipinaalam ng boss na ang kanilang kumpanya ay magkakaroon ng isang bagong proyekto at hiniling kay Xuang Zhao na pumunta sa isang mahalagang pulong sa negosyo. Ngunit ito ay naging isang sorpresa at sumakay ang dalawa sa isang hot air balloon.
Hiniling ng lalaki kay Xuang Zhao na maging asawa niya at pumayag ang dalaga. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood, kaibigan.